So halimbawa, battery ng truck ang inyong gustong i-charge, pwede po rito, no? Yung 100 ampere hour. Pwede po. Pwedeng i-charge dito yung 100 ampere hour na battery sa transformer po ng microwave. Kaya maganda po kung makapal na wire ang gamitin ninyo para hindi po uminit, no? Number 8. Mas makapal na insulator, mas maganda po. Yan mga ka-repairman, no? So nakilang ikot na ba tayo? Okay, ito po yung kanyang input, no, ng plug. Huwag mong gagalawin yan. Tapos subukan natin sa spot welding, no, kung pwede na siya. At subukan din natin sa battery charger. So tulad na sinabi ko mga ka-repairman, kung meron kayong battery ng truck, pwede po rito, no? Pwede yung mga 3SM, mga maraming plate, no? Mga 11 plate, mga malalaking battery, mataas ang ampere. Yan, pwede po rito, no? Tapos subukan natin kung ilang ampere na po yung ginawa natin. Yan, no? So yan, sa paggawa ng spot welding, ganito lang. Wala pong capacitor yan mga ka-repairman, no? Yung spot welding. So ganyan lang, wire na pinaikot-ikot lang na makapal. Mas kumakapal po yung wire, mas tumitibay po, no? Yan. Yan, no? So subukan natin mga ka-repairman kung ano mangyayari. Ayan, plug ko na siya. Yan, plug ko na mga ka-repairman. Subukan natin. Yon. Lakas ng spark niya mga ka-repairman, no? So pwede po ito para sa isang spot welding, no? So meron tayong sample na battery. Subukan natin. Yan, no? Yan mga ka-repairman, no? Lakas, oh. Yan, no? Talagang sunog talaga mga ka-repairman, no? Okay, kapag malakas ang spark niya, magbawas ka. Okay, bawasan mo yung ikot, ibalik mo kapag malakas yung spark niya. Okay, dahil na parang nabubutas na siya, oh. So ayan po, no? Ngayon, doon na po tayo sa battery charger. Okay? So dahil malakas na po yung transformer natin, ang gagawin natin ay isang diode na lang, no? So isang diode na lang. Battery charger po, no? Meron tayong diode para maging stable yung polarity niya, no? Maging DC. Kasi kung wala po yung diode, AC pa lang yan, no? Ayan, diode, 6 ampere. Tapos yung capacitor natin, kailangan mataas yung volts niya, no? So maghanap lang ako ng capacitor dito mga ka-repairman. Ayan, yung nahanap natin, eto, no, 50 volts. Yan, tama-tama to. Ayan, 3,300 microfarad, 50 volts, no? Tama-tama to mga repairman. So, yun, i-test muna natin na AC siya, no? AC pa yan, hindi ba siya DC? Ayan, no? So, meron tayong dito, digital meter. So, test natin kung ilang volts to, no? Kung ilang volts yung ginawa natin. Ayan. So, bali, wala pong positive negative yan, no? Kapag wala pang diode. Wala pa yung polarity. Ayan. Kung ilang volts to. Ayan, mga ka-repairman, no? 6 volts lang.
Na 6 volts lang yung ginawa natin pero mataas ang ampere. Malakas ang spark niya. Yung pong spark nito, based sa nakita natin, kasi pag malakas ang spark mga ka-repairman, ibig sabihin malakas ang ampere, no? Yan, no? At eto na mga repairman, tapos na, no? So ngayon, subukan natin kung ilang output na ba yung ating nakuha. So bali, AC pa lang to mga ka-repairman, no? Kasi wala pa siyang diode. Check natin kung ilang volts. Ayan, no? 9.7 volts. So 9.7 volts AC po yan, no? AC. Ayan, so ngayon lalagyan natin ng diode. Pagtapos lalagyan ng diode ay magiging DC na. So check po natin kung ilan yung output, no? Kapag nagawa na siyang DC. Ayan, so bali kuha tayo ng diode. Ito nga, no? Yung pag-install po ng diode ay ganyan po siya, no? Yung white, palabas po siya. Yan po yung positive. Ikukunya ko na yung capacitor. Ito po nilagay natin. Isang 3,300 microfarad, 50 volts. So ito po yung negative niya. Ayan, no? So ito po yung positive, yung plain, yung walang pangalan, no? So positive, lalagyan natin dito sa diode. Yan. Tapos yung positive naman, yung wire, ito po siya, no? Ikakabit ko na yung positive para sa output. Yan, no? Mas maganda kung inangin nyo po, no? Para maganda at para matibay. Ito po ginagawa natin ay para mabilis lang po tayo, no? Tapos yung negative, ayan, no? Yung negative, diretso po dito sa wire. Kahit magkabaliktad, okay lang, no? Basta't importante, yung diode, laging nasa labas yung kulay white. No? Yun po yung positive niya. Tapos, negative, yun po, no? Okay, subukan natin kung ilang volts na po yung nakuha natin, no? Ayan. So, kung ilang volts, subukan natin. So, ito po yung positive niya, ito po yung negative. Okay, so bali iselect ko ng volts, no? DC. Yon, naka-DC na po tayo. Tapos yung positive dito sa wire na mahaba. Tapos yung negative, ito po siya, negative ng tester dito. Ayan mga ka-repairman, no? 13 volts na po, DC yung nakuha natin. So napakaganda po, no? Nang lumabas na to. 13 volts DC. So kanina po yung nakuha natin ay 9.7 volts AC. So ngayon, naging DC na siya, naging 13 volts. So napakaganda po, no? Ayan, so spark natin. Tingnan natin kung malakas yung current niya. Yan mga ka-repairman, ganda, no? Lakas ng current niya, oh. Yan po isang DC, no? Ang ganda mga ka-repairman, no? Para sa isang battery charger, heavy duty po ito. Pwede yung mga 2SM, 3SM, no? Ang lakas nito mga ka-repairman, no? So yun, di mo siya uminit dahil number 8 na wire po ang nilagay natin. Syempre, lagay yun ng fan, no? Dito or dito para maging talagang heavy duty siya. Paki-follow, paki-share video mga ka-repairman. Thank you.